Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang lalaki na matagal na ikinulong ang sarili sa rehas ng nakaraan. Siya ay si Danson. Bago ko nakilala ang asawa ko ngayon, meron akong naging karelasyon kung saan ako nagkaroon ng isang anak. Subalit dahil hindi ko pa alam noon kung paano bumuo ng isang pamilya, tinakasan ko ang aking responsibilidad. Wala akong kaalam-alam. Nahahabulin ako ng pagkakamaling yun hanggang ako ay nabubuhay. Pasensya ka na muna. Ito lang ang kinita ko ngayong araw sa maghapong pamamasada. Mahal ng gasolina eh. Nagbigay pa ako ng boundary kay Dagul. Hindi ka pa rin ba nakakahanap na ibang trabaho? Wala pa rin eh. Danson, kailangan nating magdoble kayod ngayon. Nag-aaral na sa elementarya ang dalawa nating anak. Oo nga, pasensya ka na. Ginagawa ko naman ang lahat. Kung saan-saan ako nag-a-apply. Pati nga boy sa gasolinan, pinatulang ko na. Kaya lang, wala talagang tumatanggap sa akin eh. Ay, kakarampot din ang kinikita ko sa paglalabada. Paano natin may tataguyod ang pamilya natin kung ganitong sitwasyon natin lagi? Nagbabayad tayo ng upa, nagbabayad ng ilaw, tubig. Ang daming kailangan bayaran, tapos kita natin kakarampot. Kakausapin ko si Dagul bukas. Baka maaaring tulungan niya akong makahanap ng maayos na mapagkakakitaan. Ay, ilang taon na tayong nagsasama pero ganito pa rin ang uri ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka. Ayan mo pare, kakausapin ko si Bossing. Baka pwede ka ipasok kahit kahero dun sa isa niyang shop. Naku, salamat Dagul. Konting tiis pa pare, makakaraos din kayo. Noon pa, ganyan ang iniisip ko. Pero hindi pa rin kami nakakausan, pare. Tiyaga lang. Ako nga, ganyan din ang buhay ko nun eh. Buti na lang natuloy sa abroad si Mrs. Kaya kahit paano, nakagiginhawa na kami ngayon. Teka pare, si Maring Mona, ayaw mo ba mag-abroad? Papanong dalawang bata? Sino mag-aalaga? Pareho pa namang babae. Yung nanay mo. Naku, matanda na si nanay. Pare, kung gusto niyo makaahon sa buhay, kailangan niyo subukin lahat ng paraan. Oh, 500 yan. Ito na, naku, huwag na ho, nay. Ay, naku. Huwag mo nga akong pairalan ng pride mo, Danson. May pamilya na ako pero sa inyo pa rin ako umaasa hanggang ngayon. Nakakahiya na ho. Kaysa naman magutom ang mga apo ko. Nay, O sige na, kunin mo na yan at ibili mo ng bigas. Yung mukha mo, hindi na naman ma-drawing. madalas iniisip ko, siguro, ito nang parusa sa akin ng Diyos. Saan? Sa ginawa ko kay Ira at sa anak namin. Yung ulam mong kalibin noon. Oo, siguro, pinarurusahan ako ng Diyos dahil inabandon ako sila. Ipinaparamdam sa akin ng Diyos ang parehong hirap na pinagdaanan ng mag-ina ko. Danson, ganyan ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Ha? Dahil ako, ibang pagkakakilala ko sa Kanya. Ang alam ko, punong-puno ng pagkahabag sa atin ng Panginoon at ayaw niyang nahihirapan ng Kanyang mga anak. Pero kung ganyan ang naiisip mo, marahil may kailangan kang gawin. Ano po yun, Nay? Ano? Anong sinabi mo? Hahanapin ko si Ira at yung anak ko. Para saan? Bakit? Muna hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako dahil sa ginawa ko sa kanila.
inabandon ako sila nung panahong kailangan nila ako. O ngayon, kapag nahanap mo sila, anong gagawin mo? Susuportahan mo yung anak mo? Hindi mo nga kami mabigyan ng maayos na buhay. Daragdagan mo pa yung responsibilidad mo. Hindi naman. Hingi lang ako ng tawad sa kanila. Sa tingin mo ba, papayag ang dati mong karelasyon na hindi mo sila sustentuhan? Baka nga matagal ka na rin hinahanap nun eh. Kapag nagpakita ka sa kanila, baka ipakulong ka pa niya o kaya hut-hutan ka ng pera. Hindi naman siguro. Paano kung oo, Aber? Anong gagawin mo? Mona, Ang mabuti mong gawin, maghanap ka ng maayos na trabaho. Nang sa ganun, guminawa ang buhay natin. Hindi yung puro ka konsensya. Oh, siguruhin mong hindi ka short, ha? Baka maubos lang ang sweldo mo sa kaabono. opo, boss. Libre na rito ang pagkain mo sa tanghali, kaya makatitipid ka, ha? Salamat po. Alam mo, kung hindi ka inirekomenda ni Dagul, hindi kita tatanggapin. Pero sabi niya sa akin, maaasahan at masipag ka raw magtrabaho. Kaya ikaw ang kinuha kong kahero. Nako, wag na wag mong ipapahiya ang kaibigan mo, ha? Opo, pagbubutihin ko pong pagtatrabaho. Mabuti naman. Sige na. Sige. Salamat po ulit. Okay lang, sige. Salamat naman. Magkakaroon na ako ng regular na trabaho. Nagtatrabaho ka na maghapon, namamasada ka pa ng tricycle sa gabi. Danson, natutulog ka pa ba? Nay, kanin niyo ho. Kain po kayo. Ayos lang ako na Aba Mona, saan ka pa makakahanap ng asawa na ganyang kasipag? Nagpapasalamat nga po ako. Dahil nakakuha na siya ng matinong trabaho. Kahit hindi ho ganun kataas ang sweldo, pero medyo magaan na po ngayon ang takbo ng buhay namin. Tapos na akong kumain. Maiwan ko na kayo, Nay. Salamat po sa pagbisita niyo rito sa amin. At ito sa mga dala niyong grocery, ho. Sige na't lumakad ka na't mahuli ka pa sa trabaho niya. Nay, kain lang ho kayo, ha? Ay, Ito pa. nahanap na ba yung una niyang nakarelasyon, si Ira? Ho? Ang alam ko hinahanap niya ang kanyang mag-ina. Danson, Ira, pasensya ka na. Matagal ka naghintay. Naka-work from home kasi ako May kausap ako kaninang kliyente. ayos lang. Ano, kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Buti eto't nagkaharap na tayo. Teka, bakit mo nga pala ako hinanap? Ira, Gusto mo bang makita yung anak mo? Naku, mamaya pa yung darating. Nagtitraining sa archery. ganun ba? Teka lang ha, ikukuha kita na maiinom. Huwag na. Ah? Talaga lang hinanap kita kasi gusto kong humingi ng tawad. Hanggang ngayon kasi, nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa inyong mag-ina. Ako, nakalipas na yun. Oo, nung una nagalit ako sa'yo, pero may mga pangyayari talagang sa una, kala natin dihado tayo. Pero may mas mabuti palang kahihinatnan. Dahil nga sa nangyari, mas naging wais akong babae. Kaya tingnan mo, nakahanap ako ng asawa, mabait, responsable. Kaya tinanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa. At may ibang planong Diyos. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Ang totoo, gusto rin sana kitang hanapin para makita ka ng anak ko. Kasi alam niya namang hindi ang asawa ko ngayon ang tatay niya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kita makukontak. Mabuti na lang, hinanap mo kami. Mula noon, akala ko pinahihirapan ako ng Panginoon dahil sa ginawa ko sa inyo. Alam mo,
Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa sarili mo. Kasi ako, matagal na kitang napatawad. Pero ikaw, baka hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Saan ka galing? Sa ex mo? Nahanap mo na sila? O anong sabi sa'yo? Mona, Humihingi ng sustento. Huh. Porket nakakuha ka na ng matino-tinong trabaho, ang lakas na ng loob mong makipagkita sa dati mong karelasyon. Eh, hindi pa nga natin natatapos bayaran yung mga utang natin eh. alam mo, Mona, sa totoo lang, baka nga ako pang sustentuhan niya kung nakita niyang ganitong klase ng buhay natin. Oh, ano? Oo, mayaman ang napangasawa ni Ira. May maayos din siyang trabaho. Sa madaling sabi, hindi niya ako kailangang kututan ng pera gaya ng iniisip mo. Pwede mabuti. Hindi mo kasi ako naunawaan eh. Hinanap ko sila para gumaan ang pakiramdam ko. Para magawa ko ng bagay na dapat noon ko pag ginawa. Ang makahingi ng tawad sa kanya. At mapatawad na rin ang sarili ko. Kung hindi ko sila hinanap, siguro habang buhay kong papasanin ang pagkakamaling minsan kong nagawa. Habang buhay kong isiping lahat ng hindi magandang nangyayari sa akin at sa ating pamilya ay kaparusahan sa akin ng Diyos dahil sa ginawa ko sa aking mag-ina. Pero ngayon naisip ko, mali ang lahat ng iniisip ko. Pasensya ka na. Gaalala lang kasi ako. Siyempre, hindi ko naman alam kung anong magiging resulta ng desisyon mo. Ngayon, alam mo na. Ngayon, pareho na tayong makakatulong na mahimbing sa gabi. Kumain ka na ba? Kumain na tayo. Hinintay kita kaya hindi pa ako naghahapunan. Mona, pangako. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Maawain ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Madalas, masyado tayong malupit sa sarili natin. Pero tama si nanay. Ang Panginoon, mahabagin at hindi niya gustong pahirapan ang kanyang mga anak. Sa mga pagsubok na hinaharap natin, nais niyang matuto tayo para mas maging matatag at wais tayong tao. Dahil sa karanasan kong yun, natutuhan ko kung gaano kahalaga ang pagtanggap sa ating nagawang pagkakamali. Paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. At higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ako po si Danson, at ito ang aking buhay. Ang Panginoon ay laging nakahanda upang tayo ay patawarin. Iyon din sana tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, at Phil Cruz sa papel na Danson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutliang. La musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Gandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Nancy. Daddy's girl daw ako, sabi nila. Kasi mas close ako kay daddy kaysa kay mommy. Kaya naman nang mamatay siya, ay
labis kong dinamdam. Pero mula noon ay hindi na nag-asawa pa si Mommy at ibinuhos na lamang niya sa akin ang kanyang panahon. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Bakit pa ayaw mo pang pakasal tayo, Nancy? 3 years na naman tayo, ah. At saka, pareho tayong may stable job na. Jimmy, hindi pa ako handa. At saka, kawawa naman si Mommy kung may iwan ko siya. She can stay with us. Wala namang problema dun eh. Okay lang sa akin yun. Basta, bigyan mo pa ako ng pagkakataon makapaghanda. Huwag tayo magmadali. Dahil hindi biro ang papasukin natin. Oh, Robert, narito na tayo. Pwede na kaya akong tumuloy? Saka na lang. Gabi na eh. Tsaka isa pa, baka mabigla si Nancy pag nakita may kasama akong lalaki. Pero kailan ko siya makikita na malapitan at makikilala? Malapit na. Kunti tisa lang, okay? Okay, sinabi mo eh. Christy, maraming salamat ulit sa pagkakataong binigay mo sa akin. Why, Mommy? Anong why, Mami? Kanina pa kita tinatawag, pero ayaw mong lumabas diyan sa room mo. Ang sabi ko, breakfast is ready. Kayo na lang ako kumain. Wala akong gana. Bakit? Bakit anak? Mas maba pakiramdam mo. Sabihin mo, hindi na muna ako papasok sa office. Sasamahan kita sa doktor. I'm not sick. Naiinis ako, kaya ako ganito. Naiinis? Kanino? Nag-away ba kayo ni Jimmy? No. Sa inyo ako naiinis. What? Wala naman akong ginawang masama. Wala! Akala niyo ba hindi ko kayo nakita kagabi? Isang lalaki ang naghatid sa inyo at nakita ko naghalikan pa kayo sa lips. Nancy, Ano ba naman, Mommy? Kung kailan kayo tumanda, at saka pa kayo kumilos ng ganun? anak, si Robert ang nakita mo. Ang totoo, gusto talaga niya tumuloy dito. Wala akong pakialam kahit ano pa ang pangalan niya. Basta, Mommy, itong gusto ko malaman nyo. Ayoko mag-asawa pa kayo. Hindi ako papayag! Christy, sana sinabi mo na sa pamangkin ko ang totoo. Natakot ako, Ate Delena. Kasi baka lalo siya magalit eh. Mahal na mahal niya ang kanyang daddy Apollo. Sabi pa nga niya, hindi raw siya papayag na mag-asawa akong muli. Aba, hindi pwede yun. Hindi niya dapat saklawan ang damdamin mo. Naguguluhan nga ako, ate. Hindi ako kinikibo ng anak ko. Si Robert naman kinukulit ako na ipakilala ko na siya kay Nancy. Dahil yun ang tama. Mahirap nga lang sa simula, pero kapag nagawa mo yun, magiging maayos din ang lahat. Makikita mo. Kaya naman pala hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. May problema ka. Ilang araw ko na siyang hindi kinikibo, Jimmy. Ano? Dahil lang dun? Ano ka pa naman, Nancy? Hindi ko gustong ginagawa ni Mommy, Jimmy. Madalas ko rin siya makita may ka-text at kausap sa cellphone. At malakas ang kutob ko. Yung Robert na yon. Yung nakita kong humalik sa mommy ko. Wala namang masama ron eh. Kung muling magmahal si Tita Christy. Matanda na si mommy para doon. Who told you? Yung iba nga, 60 na, nag-aasawa pa eh. Si Tita 45 pa lang. Bata pa.
At pwede pa. Bakit ba kinakampihan mo pa ang mommy ko? Dapat akong panigan mo dahil ako ang girlfriend mo. Okay, sabihin mo nga sa akin, bakit ba ayaw mong mag-asawang muli si Tita Christy? Ayokong palitan yung daddy ko. Gusto ko, si daddy lang. Kay daddy lang siya, si mommy, wala nang iba. Pero more than 10 years nang patay ang daddy mo. Kahit na. Basta ayoko pa rin palitan niya si daddy. Nancy, Oh, tingnan mo yung palabas ng restaurant. ha? Si mommy? At may nakaakbay na lalaki sa kanya? Mali pa rin na hindi ka umuwi ngayon sa inyo, Apo, ha? Eh, tsak lang mag-aalala ang mami mo sa'yo. Hindi po ko aalalahanin ni mommy. Aba. Lolo Poldo. Bakit mo nasabi yan? Ang lalaking yun ang mahalaga sa kanya. Ha? Nakalimutan niya na kami ni daddy. Naku, hindi naman siguro totoo yan, Apo. Ang mabuti pa, ha? Tatawagan ko ang mami mo. At mag-usap kayo ng maayos, Huwag na ha? po, Lolo, please. Hindi. Ayoko po muna makausap si mommy. Tatawagan ko. Hayaan niyo na lang po muna ako dito. Hindi. Ate, magdamag siyang hindi umuwi. Hindi man na nagpaalam sa akin. Ate, na nangyari sa anak ko. Uminahong ka, Christy. Walang masamang nangyari sa pamangkin ko. Nandun siya kinaitay. Ano? Paano mo nalaman? Tinawagan ako ng itay para ipaalam sa'yo na nagtatampo ang anak mo. Pero bakit naman? Hindi na nga ako nagpapahatid kay Robert sa bahay. Habang hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya lahat. Nakita niya kayo ni Robert sa restaurant. Ano? Sabihin mo na kasi sa kanyang katotohanan para hindi na maging komplikado ang lahat. Ano pa nangyayari sa'yo, Nancy? 2 days ka lang hindi umuwi sa inyo, ah. So what? Narito naman ako sa bahay ng lolo ko. Pero mali pa rin itong ginagawa mo. Tinitikis mo ang mami mo. Uuwi lang ako doon. Kung mangangako siya na lalayuan niya ng Robert na yun. Hindi maaaring gusto mo, Apo. Lolo Poldo! Oh, Pati ba naman kayo? Payag na rin sa gusto ni mommy? ang gusto ko lamang ay malaman mo ang katotohanan. Ha? Panahon na para malaman mo. Ano? Para hindi ka na magalit pa sa mami mo at kay Robert. Mahabang panahon na ang ipinaghirap nila. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Anong katotohanan yon? Ano po? Si Robert, ang siyang tunay mong ama. Ha? Hindi totoo. Sinabi niyo, Lolo. Totoo. Siya ang talagang nobyo ng mami mo. Hindi. Ikakasal na sana sila noon dahil nga buntis na si Christy sa'yo. Pero pinagsamantalahan siya ng nakilala mong mabait na daddy na si Apollo. Pinilit na makasal sila. Kaya siya ang nakilala mong ama. Oh my God. Ano to? Gustong ipagtapat sa'yo ito ng iyong mami. Kaya lang, ayaw niyang mabigla ka, Apo. Hanggang sa umabot na nga sa hindi ninyo pagkakasundo ang lahat. Walang kasalanan si Robert, Apo. Pati na rin ang iyong mami. Wala silang kasalanan.
Kaya huwag kang magalit sa iyong mga magulang. Christy, ito na ang pagkain mo. Kumain ka para lumakas ka. Robert, maraming salamat. Pero wala akong gana eh. Kalimutan mo muna ang problema sa ating anak. Please, sarili mo munang asikasuhin mo. Magpagaling ka. Kailan ba kaya matatapos ang mga paghihirap natin? Matatapos na po ngayon, Mami. Nancy! Nancy! Narito ka na! Opo. At alam ko na po ang lahat. Sinabi na po sa akin ni Lola Poldo. Ano? Kung ganun, alam mo nang akong tunay mong ama. Opo, Daddy Robert. Sorry po sa inyo ni Mommy. I'm sorry po. Patawad din, anak. Hindi ko agad na ipagtapat sa iyo. Kasi mahal na mahal mo yung Daddy Apollo. At ayoko masaktan ka. Nauunawaan ka na po, Mami. Wala nga pala kayong kasalanan ni Daddy Robert. Ang anak ko. Salamat na unawaan mo rin kami. Maraming salamat, anak. Lalong bumata si Tita Christy sa suot niya kanina. Lalong gumanda ang mami mo. Siyempre naman. Wala naman kaming lahing pangit eh. Oo nga. Kasi ikaw, maganda rin. Kaya nga gusto na kitang pakasalan eh. Kaso, ayaw mo pa. Ikaw naman. Kakakasal lang na yun ng Mommy at Daddy ko. Pagpalipas naman tayo ng 1 year, ano? Kung ganun, next year, pahig ka nang makasal tayo? Oo na. Oh, yes! Mga kaibigan, next year, kami naman ni Nancy ang ikakasal! Isa na ang anak namin ni Jimmy. At sino Mommy at Daddy naman ay maligaya na rin sa kanilang pagsasama. Ako po si Christy. At ito ang aking buhay. Pumapawi ng sigalot ang maayos na komunikasyon. Kaya ito'y panatilihin sa lahat ng panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi, Lionel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Nansoy. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalagang nabuhay sa anino ng ibang tao at kung paano niya sinubukang baguhin ang kanyang kapalaran. Siya ay si Juliet. Bata pa lang ako. Alam ko na kung ano ang gusto kong gawin at kung ano ang gusto kong maging paglaki ko.
Ngunit, tila pinagkaitan ako ng tadhana ng pagkakataon na gumawa ng sarili kong kwento. Dahil mula nung magkaisip ako, kailangan ko nang sumunod sa yapak ng isang taong tinitingala ng aming pamilya. Oh, para sa kauna-unahang attorney ng ating pamilya na malapit na maging judge. Oh, cheers! Ay, ang bait! Talagang ganyan ang alak, Almira. Mapait sa una pero habang tumatagal, tumatamis. Parang sa buhay din naman natin. Sa una, mapait. Pero kapag nakuha mo na ang teknik, unti-unti lang tumatamis. Tama. Nakuha niyo pa talagang ikumpara sa buhay natin ng alak, ha? Ayoko nang tumagay. Magmamaneho pa ako ng sasakyan ko mamaya. Oo, wag na. Ayaw namin malagyan ng anumang bahid ang record mo para tuloy-tuloy na ang pag-akyat mo patungo sa pedestal. Dala-dala ang apelido natin. Ah, basta, attorney, ha? Kapag may mga gustong humadlang sa mga gusto mong gawin, andito lang ang Kuya Paing mo, ha? Bakit? Anong gagawin mo, kuya? Babato ka namin. Oh, ang panganay ko, Juliet. Halika rito, anak. Bakit, Papa? Uy, ang susunod na abogado ng ating pamilya, Attorney Juliet, ha? Hindi mo man lang bababati ng Auntie Almira mo. Konting panahon na lang, judge na yan. Auntie, congrats po. Oh, kaya pagbutihin mo ang pag-aaral, Juliet. Dapat maging abogada ka rin. At kung malagpasan mo pa mga achievements ng tiyang mo, di mas mainam. Ah, nako. Matalino tong anak kong to. Manang-mana kay Almira, kaya walang duda, gagraduate din itong summa cum laude. Ilang taon pa, may attorney na rin ako. Hindi ba, Juliet? Lasing na kayo, pa. Pagpasensyahan mo na sila, Juliet. Papasok na po ako sa kwarto. May gagawin pa po ako. Excuse me. Pero mukhang hindi ganong pala imik itong pamangkin kong ito, ha, kuya? Eh, ganyan talaga yan. Pero magaling yan. Mabait at masunurin. Kung ano sabihin namin ng mama niya, sinusunod niya ng walang pag-aalinlangan. Hiniram mo yung kahapon, ah. Andyan lang yun. Asan nga? Kanina ko pa hinahanap yun. Eh, bakit ka nagtataas ng boses Ikaw naman kasi nanghihiram ka lang pero hindi ka marunong magsoli na maayos. Ma, si ate o, nananakit. Masusumbong ka Aray pa, ko. ha? Asan na kasi? Hanapin mo, ibalik mo sa akin. Oo na. Hoy, Nilagay ko lang dyan sa mesa mo eh. So wala nga eh, hanapin mo. Oo na nga eh. Hoy, tama na yan. Ano yan? Kakainis po. Ano, wala na bang ilalakas yung mga boses nyo, ha? Baka gusto nyong marinig ng kabilang barangay. Yung mga boses nyong kagaganda. Eh, si ate kasi ma eh. Ako na naman ang pinagbabalingan ng galit siya sa mundo. Juliet, ano na naman bang problema mo? Andiyan kasi si ate Almira eh. Umiinit lagi ang ulo niyan kapag narito si auntie. O kaya pinag-uusapan niyo siya. Kung ano-ano yun yung sinasabi mo eh. Pwede ba hanapin mo na yung libro? Oo na Juliet. nga eh. Kapag hindi mo hinahanap yung madda ka sa akin! Juliet, nakapili ka na ba kung saang universidad papasok para sa pag-aaral mo ng abogasya? Mamaya na natin yung pag-usapan. Kumakain tayo. Mas mainam na pag-usapan ang mga ganitong mahalagang bagay sa hapagkainan. Juliet, tinatanong kita. Ate, bakit nga ng ulam? Ang lapit-lapit, hindi mo kaya abutin? Iabot mo na. Juliet, tinatanong kita. Hindi pa po. O bakit hindi pa? Mamili ka na para makahanap na tayo ng dormitoryong malapit doon. Saka na po. Magsasabi na lang ako. Kinausap ko ng Auntie Almira mo. Sabi ko ipadala niya rito yung mga libro niya para kapag wala kang gawa, nakapagbabasa ka na.
O, di pagpasok mo, familiar ka na sa mga... Excuse me, Yan tapos na po akong kumain. Bah, Juliet, kinakausap pa kita. Hayaan mo na. Juliet! Hayaan mo ng anak mo. Ano nga yan? Binabastos ako ng anak mo. Hahayaan ko lang. Juliet! Juliet, Ma, bakit po? pagpasensyahan mo ng papa mo. Yan naman lagi yung sinasabi niyo kapag napagsasabihan ako ni Papa. Ma, mula na magkaisip ako, pinagpapasensyahan ko na si Papa. Konti na lang. Kapag nakapagtapos ka ng abogasya, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Maaari ko nang gawin ang gusto ko? Hihintayin ko pa maging abogada ako bago ko magawa ang gusto ko? Wala tayong magagawa. Kailangan nating sundin ang kagustuhan ng papa mo. Ma, kailan ba darating ang panahon? Ipaglalaban mo naman ako. Kailan darating ang panahon na ipaglalaban mo ako kay Papa? Noon pa, alam mo, ayoko maging abogado kagaya ni Auntie. Asawa lang ako. Kailangan ko magpasakop sa papa mo. Ano pa nga bang aasahan ko sa inyo? Juliet, Kung hindi nyo kaya, ako ang gagawa. wag na wag mong susuwayin ng papa mo. Bakit hindi? Ma, ang buhay ko to. Oo, pinag-aaral niya ako. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan na siyang diktahan ako. May sarili rin akong pangarap. At yun ang aabutin ko. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko kay Papa. O Juliet, nandito sa kon yung mga kakailanganin mo libro. Salamat po, Auntie. Pero, hindi ko na po kailangan ng mga yan. Ha? Bakit? Dalhin nyo na lang po yan pa uwi. Ah, anong ibig mo sabihin? Hindi po ako kukuha ng abogasya. Hindi ko po yan magagamit. Almira, Kuya? ito na ba yung mga libro? Juliet, ayusin mo na ito sa bookshelf. Ayaw niya nga tanggapin. Ano? Sinabi ko na po sa inyo, ayoko maging abogado. Ayoko sumunod sa yapak ni Auntie Almira. Ayoko magbasa ng mga libro niyan. Ayoko na mabuhay sa anino ng ibang tao. Juliet! Kuya, wag. O sige na, Juliet. Mag-uusap muna kami ng papa mo. Juliet? Pwede ba akong pumasok? Juliet? Bakit po? Pwede ko pumasok? Sige po. Sabi mo sa akin ang totoo. Talaga bang ayaw mo? Ay, Juliet. Gumaya ka sa Auntie Almira mo. Dapat marami ka rin makuha medals gaya ng Auntie Almira mo. Dito ka mag-aral kasi dito nag-aral ang Auntie Almira mo. Mag-abogada ka gaya ng Auntie Almira mo. Auntie! Mula noon, ikaw na ang bukang bibig ng pamilyang ito. Oo, proud ako na may tiyahin akong kagaya mo. Alam ko naman hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo para makarating sa kung saan ka man ngayon. Pero Auntie, si Juliet ako. Hindi ako ikaw. May sarili rin akong anino.
Pero noon pa man, anino mo na ang sinusundan ko. Para akong bulag na sumusunod lang sa'yo. Kung saan ka magpunta, saan ka liliko rin ako. Kung saan ka tumalon, tatalon din ako. May sarili rin naman akong buhay. May sarili rin ako pangarap. Wala ba akong karapatang gumawa ng sarili kong kwento? Ay, sorry, Juliet. Sorry kung kailangan mo pagdaanan ng lahat ng ito dahil sa akin. Pero kung desidido ka na sa gusto mong gawin, sige. Susuportahan kita. Susuportahan ka namin ng mama mo. Hindi mali na maramdaman mo yan. Hindi mali na masaktan ka. Hindi ko man alam ang eksaktong bigat ng pinapasan mo ngayon, pero alam kong nahihirapan ka na sundin ang papa mo. Huwag ka mag-alala. Narito kami ng mama mo. Kasama mo kami. Sana dito ka na lang sa mga universidad malapit sa atin kumuha ng nursing. Ma, hindi po ako matututong lumipad kung hindi ko ilaladlad ang pakpak ko. O siya, sige. Pa, aalis na po ako. Hindi mo ba ihahatid si Juliet? Tatawag na lang po ako sa inyo ng madalas. Mag-iingat ka, anak, ha? Pangako. Pa, magiging isa akong kagalang-galang na nurse. Para kahit hindi ko nasunod ang gusto mo, may pagmamalaki mo pa rin ako. Makalipas ang 4 na taon, bumalik ako sa bahay bilang isang registered nurse. Hindi ko man nakitang ipinagbunyi ako ni Papa, gaya ng nakikita ko noon tuwing may mga tagumpay na nakukuha si Auntie Almira. Pero alam kong proud siya sa akin. Hindi lamang dahil sa narating ko, kundi dahil natuto akong ipaglaban ang gusto ko. At sa huli, maaari niya pa rin akong maipagmalaki. Sa mga kagaya kong may nais abuting pangarap, huwag ninyong hahayaang diktahan kayo ng iba. Ako po si Juliet, at ito ang aking buhay. Hindi masamang piliin at ipaglaban ang mga nais nating gawin, lalo na kung magiging daan ito upang tayo ay matuto at maging isang mabuting tao. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Juliet. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ng buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Joanna. Mahirap lamang kami ni Limuel. Pagmamaneho ng jeep ang ibinubuhay niya sa amin. 8 taon na kaming kasal nang dumating sa aming buhay ang mga mabibigat na pagsubok. Joanna,
Anong sabi ng doktor? Ano resulta ng pagsusuri nila sa aking anak? Nanay Lydia, may prostate cancer daw po si Limuel. Oh, Diyos ko. Kawawa naman ang anak ko. At ang sabi pa po, kailangan maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Paano yan? Tiyak na malaking halaga ang gagastusin doon. Saan tayo kukuha? Hindi ko po alam na eh. Pero ayoko pong mawala sa amin si Limuel. Kailangan pa namin siya ng mga anak namin. Joanna, maghanap tayo ng mauutangan. Yun o talagang gagawin ko. Nay, pwedeng dito muna kayo? Oo. Sasaglit lang ako sa bahay. Titingnan ko ang kalagayan ng inyong mga apo. Mukhang napagod ka, Joanna. Limuel, pinuntahan ko ang lahat ng mga kaibigan natin. Nagbaka sakali ako na may maitulong sila. Kaso, wala rin silang pera. Pagkain lang ng mga anak natin ang kanilang naibigay. Kawawa ka naman. Naghihirap ka dahil sa akin. Hindi mo namang kasalanan yun. Nagkasakit ka. Kung pabayaan mo na lang kaya ako. Ano ba yung sinasabi mo? Kailangan kita. May pag-asa pa naman para makaligtas ka. Basta maoperahan ka lang. Pero wala tayong pera eh. Basta, maoperahan ka rin. Hindi ako titigil sa paghahanap ng paraan para mangyari yun. Ikaw yan? Grabe ha? Ang laki ng inasenso mo. Mahusay kasi akong dumiskarte. Wendy, kaya umunlad ang buhay ko. Ang ganda ng kotse mo. Isa lang yan sa 3 kotse ko. Wow! Ang yaman mo na nga. At may malaking bahay na rin ako. At syempre, magandang negosyo. Congratulations sa success mo. Kumusta na nga pala si Joanna, Wendy? Uy, sabi ko na nga ba't itatanong mo siya eh. Ano ba, binata ka pa ba? Mahal mo pa ba ang kaibigan ko? Isa lang ang sagot sa mga tanong mo. Oo. Uy, ang swerte naman ng kaibigan ko. Kumusta na siya? 8 years na rin kaming hindi nakikita. Huli ko siyang nakita nung ikasal sila ni Limuel. Ayun, 2 ng anak nila. Isang 7-year-old, isang 4. Happy naman sila kahit mahirap lang ang buhay. Pero may malaking problema sila ngayon eh. Oh? May mabigat na sakit si Limuel. At kailangan nila ng malaking halaga para maoperahan si Limuel. Salamat sa pagpayag mo magkita tayo dito sa restaurant. Hindi ka pa rin nagbabago, Joanna. Maganda ka pa rin. Salamat. Wala namang dahilan para iwasan kita. At saka sabi ni Wendy, handa ka raw na tulungan ako sa problema ko. Totoo ba yun, Denver? Oo. Kung papayag ka sa hihingin kong kondisyon. Kondisyong... Hindi pa rin kita nakakalimutan, Joanna. Ikaw ang dahilan. Kaya binata pa rin ako. Oh, 2 na anak ko, Denver. Wala sa akin yun. Joanna, mahal pa rin kita. Nababaliw ka na. Oo, baliw ako. Baliw sa pagmamahal sa'yo. At ang gusto ko, makapiling ka. Kahit man lang isang gabi. Ano? Yun ang kondisyon ko, Joanna. Kapalit,
ng malaking halagang kailangan mo. Ano ika mo, Joanna? May pera ka na magagamit sa pagpapagamot sa aking anak? Opo, Nanay Lydia. Oh, salamat naman. Saan ka nakahiram ng malaking halaga? Nanay, mahal na mahal ko ang anak niyo. Kaya lahat, handa kong gawin. Patuloy lang siyang mabuhay. Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo bakit ka umiiyak? Ano bang ginawa mo? Binenta ko ang sarili ko sa isang dating maliligaw. Kapalit ng malaking halaga. Oh, Diyos ko. Alam kong marami na ako, Nay. Pero sana huwag kayong masuklam sa akin. Hindi ko hangad na pagtaksilan si Limuel. Ang gusto ko lang, mailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Kaya ako yun ginawa. Hinahangaan ko ang pag-ibig mo sa aking anak, Joanna. Nanay Lydia. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako nasusuklam sa iyo. Ligtas na pala si Limuel sa tiyak na panganib. Oo, Wendy. Payapang naisagawa ang operasyon. At nagpapagaling na lang siya ngayon. Mabuti naman. Nagbunga ng maganda ang ginawa mo. Kaso ang inaalala ko lang, baka hindi ako mapatawad ng asawa ko kapag nalaman niya yung... Hindi naman siguro, no? Siya naman ang dahilan kaya mo nagawa yun. Pero, kung hindi ka niya mapatawad, ay di kay Denver ka na lang. Wendy! Maging practical na tayo, Joanna. Kay Denver, giginhawa ng buhay mo, pati ng mga anak mo. Si Limuel ang mahal ko. Hindi si Denver. Paano kung ayawan ka na niya, matapos ang nangyari sa inyo ni Denver? Di, kalimutan mo na rin siya. Ay, yun pala ang dahilan. Kaya mo ko niyaya mag-iinuman tayo rito sa inyo, ha, Denver? Nasasaktan ako, Bernie. Ikaw mismo nagsabi, pre. Isang gabi lang ang hiningi mong pagsasamahan niyo. Oo. Oh. Sinabi mo. Pero umasa ako Oh. na sa pamamagitan nun, makukuha ko siya sa asawa niya. Na sa pagkakataong ito, ako lang pipiliin ni Joanna, pare. Kaso nga hindi nangyari, pare. Dahil mula nang maibigay mo yung pera sa kanya, ha? Hindi ka na niya tinawagan. Oh, at hindi mo na rin siya makakontak sa number niya. Oh. Kutob ko nga, nagbago siya ng cellphone number para hindi ko na matawagan. Pero nagagalit talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong tuluyang mapasa akin si Joanna. Teka, pre. May naisip ako eh. Para mangyaring gusto mo, parang Denver. Ano yun? Sabihin mo, para magawa ko na. Miss na miss ko na si Joanna. Ang dami niyang pastries na dala mo, Joanna. Ay, mga order ito ng mga kaibigan ko. Ito yung pinagpuyatan ko kagabi. Bakit hindi ka magbenta rin yan sa online? Oh, magandang suggestion yan. Tiyak naman darang hindi ka nakikitain mo. Habang hindi pa ako maaaring magbiyahe. Packaging na lang munang itutulong sa'yo. Pero kapag malakas-lakas na ako, ako na magdi-deliver ng mga order sa'yo. Oh, sige ba? Limuel, maraming salamat sa pangunawa. Joanna, mahal kita. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kaya maasahan mo ang pangunawa ko.
Magandang araw. Nariyan ba si Joanna? Sino ka? Ikaw siguro si Lemuel? Ako nga. Ako si Denver, ang nagbigay kay Joanna ng malaking halaga para maoperahan ka. Ikaw pala. Alam mo ang tungkol doon? Nagmamahalan kami ni Joanna at kahit kailan, hindi namin naging ugwaling maglihim sa isa't isa. At hindi ka nagagalit sa ginawa niya? Nasaktan ako, oo. Nasaktan ako nung una pero nawala rin yun. Dahil alam kong ginawa niya yun para mailigtas ako. Dahil mahal na mahal niya ako. Lemuel, hiwalayan mo na siya. Marumi na siya. Nakasama ko na ng isang gabi. Katawan lang ng asawa kong naangkin mo ng isang gabi. Pero ang puso niya, nananatiling sa akin. Lemuel, Umalis ka na, Denver. Hindi mo masisirang pagmamahala namin ni Joanna. Ano ba? Ang higpit naman ang yakap po sa akin, Joanna. At umiiyak ka pa. Bakit ba? Narinig ko yung pag-uusap niyo ni Denver. Ah? Salamat sa iyo, mahal ko. Ngayon ko napatunayan, talagang nauunawaan mo ko. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Dahil nagsakripisyo ka. Mabuhay lamang ako. Lemuel. Asahan mo, Joanna. Pakamamahalin at paglilingkuran kita habang buhay. Totoong mabigat ang mga pagsubok na aking naranasan. Ngunit masasabi kong lalo naman akong pinatatag ng mga yon. Higit sa lahat, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Lemuel. Ako po si Joanna at ito ang aking buhay. Mapalad ang nakasusumpong ng tunay na pag-ibig. Kaya dapat lang na ito ay ingatan. Mga nagsiganap: Junel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang. So tuwing madalapa ako, sila ang tumutulong sa akin bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. O tayo na kumain. Una na kayo, Nay. Wala akong gana. O at bakit wala kang gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo, kaya naiinis ka. Hirap naman kasi sa kanya eh. Nangahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Walden. Anak, pinangangaralan ka lamang ng tatay mo. Dahil ayaw niyang madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Magkakaiba po ang mga lalaki. Iba si Walden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, huwag mo sabihin gusto mong sumama sa lalaking yon. Mabuti nga hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin, anak. Ingatan mo naman ang iyong sarili. Ang bihira talaga, sermon na naman. Oo, mag
mag-iingat na ako. What? Dito ka susunduin ng jowa mo? Eh, bakit detach? Para hindi ako masermonan ni na inay at itay. Sige na naman, Rico. Oh, pumayag ka na. Rika is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. Oo nga pala, Rika. O sige na, pumayag ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibingin na ako sa kanila. Ikaw talaga. Alam mo, nagmamalasakit lang sa'yo sina Chong at Chang. Dahil twice ka nang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then, bigo ka pa rin. O hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Walden. At mahal na mahal ako. Kung ganun, balak mo nang makisama sa lalaking yun. Eh, paano naman sila Chanelia at si Joming? O di bahala sila. Kaya naman nila eh. At bahala na rin ako sa buhay ko. Wow, ang ganda nitong apartment na kinuha mo sa akin, Walden. Lalo na itong kwarto natin. Eh, siyempre, hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa'yo. Talaga? Naman. Totoo yan, ah. Oo. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo, 2 beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga kita tinira sa malayo eh. Para hindi niya malaman. O ano, Rika? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia. At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Kung batang yun talaga. Ilang beses nang nabigo, mapusok pa rin. At kapag napapangaralan nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Oo. Pero hindi na makontak yung number niya. Naku! Baka nagpalit siya ng SIM card. Talagang iniiwasan niya tayong lahat. Ang inaalala ko, baka mas grabe ang mangyari sa kanya ngayon kaysa noong mga nakaraan niyang pakikipag-live-in. Chong, sana wag naman po. Kung sakaling mangyari yun, wala na tayo magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Luha ka! Bakit daw ka lang nag-call? Tinatawagan kita. Ayaw na makontak ng city mo eh. Punta kasi kami ni Walden sa Boracay. 1 linggo kami roon. Yung ganda pala doon, oh. Hindi nakakasawa. Tapos, nagbagyo din kami. 1 linggo din kami doon. Ikaw talaga ha? Alam mo, alalang-alala sa'yo sila Chang at Chong. Di na ako babalik dun. Myla! Maligaya na ako sa buhay ko rito kay Walden. Yun na lang sabihin mo sa kanila. At huwag na rin kamo nila akong tawagan. Pinsan, matanda na sila. Kailangan ka nila. Alam mo naman, ikaw lang ang anak nila. Oo, kaya nila yun. Tsaka, hindi ko rin obligasyong bantayan sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden, matatagal ka bago makabalik dito. Oh, Myla. Bakit? Eh, nakakahalata na si Merced. Yung misis ko. Mahirap na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay.
Baka iskandaluhin ka niya. Ne? Sana kasi walayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi maaari. Siya may pera eh. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag ka mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Shanelia, may sakit ko pala si Chong. Oo, Rico. Nirarayuma siya. Hindi nga makatayo eh. Pareho pa kami. May nararamdaman. Pareho kami inuupo. Ay, ito ang hirap na kayong dalawa lang eh. Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang ho dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Ang usok naman. Ang init pa. Kaya siguro ako nagising. Buti pa inom muna ako ng tubig para mawala ang pag-ubo ko. Surog! Malakas ba? May surog! Malaki lang apoy! May apoy daw? Masilip ka. Natayo ako dito. Rico? Sakit sa lalamon. Ay! Jobeng! Jobeng! Umisan ka! May surog! Jobeng! Ba't pausok? May sunog! Kailangan makalabas tayo dito! Tumayo! Hindi! Kailangan makalabas tayo rito! Naklolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Sino sila? Ikaw ba si Myla? Oo, ako nga. Bakit? Paano niyo ako nakilala? Dahil ako lang naman ang asawa ni Walden. Ah. At ikaw naman ang umuubos ng aking salapi. Wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo. Hindi dadami ang mga wasak. Ang mga agaw. Ang dapat sa iyo, turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang naman sa iyo to. Ang mukha ko! Tulong! Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakiusapan mo, nagpunta agad ako dito sa ospital. Rika, pangit na ako dahil sa binuhos na asido sa akin ng asawa ni Walden. Naglalambot ako sa sinapit mo, pinsan. Pero pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. At hindi ka nabulag. Wala na ako ngayon may pagmamalaki. Wala na. Sana pala nung hinawalayan ko na si Walden. Ay, yun talagang hirap eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay. Dahil sa pagmamahal ko kay Walden. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Magpagaling ka ha. At kapag kaya mo na, sasamahan kita sa kanila. Sa kanila. Bakit dito tayo sa sementeryo nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon sina Chang at Chong. Ha? Di kita maintindihan. Bakit naman sila mapupunta dito? Di naman dito bahay namin.
nagkaroon kasi ng sunog sa lugar nyo. At nadamay ang bahay nyo. Ha? Hindi. Hindi na nila nakayanang lumabas sa bahay nyo eh. Dahil nga, nung panahong yun, parehas silang may sakit. Kaya, nakulong sila at namatay. Ay! Kasalanan ko to. Hindi kayo makakukulong sa sunog na yun kung kasama niyo lang ako. Patawarin niyo ako, inay. Inay. Halos maglupasay ako ng mga sandaling yun. Ngunit alam ko, lumuha man ako ng dugo, di na yun maibabalik pa. Ang buhay ni na inay at itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla. At itong aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Myla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Choleng. Hindi madali ang maging natay. Nanay at tatay sa 3 anak na lalaki. At itong nadama ko nang pumanaw ang aking asawa. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. James? Ikaw na ba yan? Nay, may kasama po ako. Oh, sino yan? Ako po si Edith, Nanay Choleng. Nanay Choleng? Asawa ko na po siya, Nay. Nagpakasal na po kami sa West. Nag-asawa ka nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Pasensya na kayo. Buntis na si Edith. Ang layo nitong atin doon sa Maynila eh. Kaya ang ginawa namin, nagpakasal na kami bago pumarito. At magkakaanak na pala kayo? Opo, Nanay. Magkakaapo na po kayo. Ay, Diyos. Ang problema, Nay, wala po akong trabaho ngayon. Natapos na po ang kontrata ko sa pinapasukan ko, kaya naisip ko, dito na muna po kami. Sige. Sige, lumito kayo. At dito ka na rin sa probinsya natin maghanap ng trabaho. Pambihira naman si James, oh. Hindi na nga nakatulong dito. Nagdala pa ng dagdag palamunin. Oh, nagsalita, nakakatulong. Hoy, Mark, kahit nagbibisyo ako, pera ko naman ang ginagamit ko. Kita ko yun sa pamamasada ng tricycle. Oo, pero mali pa rin yun, George.
Dahil ikasisira ng buhay mo ang bisyo mo. Nay, gusto ko lang naman maging happy. Ang hirap yatang mamasada ng tricycle maghapon. Kaya tama lang na mag-relax naman ako. Masama sa katawan ng droga, anak. Masama sa utak. Nay naman eh. Konti lang naman ang binabata ko. Tama si Inay, Kuya George. Saka paano kung mahuli kayo ng mga pulis? Di kulong ka. Hoy, ikaw huwag ka nang sumali sa pagsisermon sa akin ni Inay. Suntukin kita dyan eh. Ikaw lang naman inaalala ko, Kuya Ano ba kayo? Pero kung ayaw mo, di okay. Nay, pengi naman ng 100 oh. Basketball kami ng tropa ko ngayon Siyempre, kailangan ko ng baon. Ang galing mo manermon. Pabigat ka rin kay Inay. Pwede ba tumigil na nga kayo? Mas matutuwa ako kung lahat kayo magbabago at magkakaroon ng direksyon ng buhay. Itong bayad ko sa kinyo kung mga balot, tsaka itlog na maalat, Choleng. Choleng! Oh? Ano ika mo, Leonie? Taong ito, Sabit ko, ito yung bayad ko. Siya kinuha kong balot at itlog na maalat. Ay, salamat. Pasensya ka na sana, ha? Kasi hindi ko agad napansin. May iniisip lang kasi ako Nako, ay alam ko na. Yung mga anak mo, no? Ay, nalulungkot lang ako. Dahil kahit nasa hustong edad na sila, wala pa rin direksyon ang kanilang mga buhay. Si George ko na panganay, may bisyo. Si James naman, wala ngang bisyo. Pero nag-asawa naman ang hindi malaman nagpapaalam sa akin. Itong si Mark, kusang huminto sa pag-aaral. Mas gusto pa yung makibarkada. Pare-pareho sila na para bang hindi pinahalagan yung mga pagsisikap ko. Pambihira din naman yung mga anak mo. Ay, buti na nga lang at kumikita ka doon sa pagtitinda mo ng balot at itlog na marat. May pensyong ka rin tinatanggap. Buhat doon sa bumanang mga asawa. Oo. Hindi rin kami umuupa ng bahay. Pero alam mo kung wala ang latang yun, ako, Jack, gutom kami. Wala namang isa sa kanila na nakakatulong na sa akin Ang gusto ko sana, makita na kahit matanda na ako, nasa maayos naman silang kalagayan. Yun naman ang ligaya nating mga magulang, di ba? Yung bang kahit mawala na tayo, maiiwan nating maayos ang buhay ng ating mga anak. Kaso, kailan pa kaya mangyayari yun sa mga anak ko, Leonie? Huwag ka mawala ng pag-asa, Chole. Ay, sabi nga, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Kaya wag mo isuko yung mga anak mo. Patuloy kang tumalangin para sa kanila. Tandaan mo, walang imposible sa kanya. Umalis na po ba si James? Oo, Edith. Hindi ka na nga niya ginising. Pupuntahan daw niya yung ina-applyan niyang trabaho. Sana naman matanggap na siya. Sana nga. At pag may trabaho na si James, sikapin niyo makaipon. Para sa panganganak mo. Wala, sige, kumain ka na. Nakaluto na ako ng agahan. Oo. Nay? Maglalaba po ba kayo ngayon? Ay, oo. Marami-rami na rin tumadamit kong labahin Pakilaban na rin po yung mga damit namin. Masama po kasi yung pakiramdam ko Dinig na dinig ko, Kuya James. Inutusan ni Ate Edith si Inay na labhan ang mga damit nyo. Si Inay naman, nilaban. Hindi tama ang ginawa ng asawa mo, Tol, Ipagpalagay na nating masama ang pakiramdam niya. Ay, huwag siya maglaba ngayon. Sa ibang araw niya gawin. Hindi yung gagawin niyang utusan ng nanay natin. Oo. Kuya, Mark, hindi ko alam ang ginawa ni Edith. Kaya nga sinabi ko sa'yo, Kuya. Para pagsabihan mo si ate. Para wag na niyang ulitin yun. Pambira, hindi na nga tayo makatulong kay Ermat. Gagawin pa nating alila. Ay, huwag naman sanang ganon. Hindi tama yun, Edith. Masama nga ang pakiramdam ko. Hindi maglaba ka pag ayos na ang pakiramdam mo.
Hindi yung ipalalaba mo kay inay yung mga damit natin. Pinahiya mo ako sa mga kapatid ko eh. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Ano pala yung magandang balita mo? Natanggap na ako sa trabaho. Ha? At bukas, magsisimula na ako. Ay, salamat naman. Sa sweldo ko, simulan na natin ang pag-iipon. Ayoko naman na lagi na lang tayong umasa kay inay. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo. Natuwa ako na marinig ko ang pag-uusap ni na James at Eddie. Doon ko nadama, may pagpapahalaga rin pala sa akin ang aking mga anak. Mga rin hindi lang nila maipakita sa iyo yung pagpapahalaga. Dahil nadadalig sila ng kahinaan na siyang mahadlang sa kanila sa pagtahak sa matuwid na landas ng buhay. Tama ka, Leonie. Kaya sisikapin kong alalayan ang aking mga anak para mapagtagumpayan nilang iwan ang kanilang mga kahinaan. Nay! 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 Mike! Nay! Oh, Nay! nandito ako sa kusina! Nay! 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 Si Kuya George po! Bakit? Ano nangyari sa kuya mo? Hinuli po ng mga pulis! Ha? Oo! Nakuha sa kanyang ilang gramo ng shabu! George! Anak ko! Inay, patawad po. Hindi ako nakinig sa inyo. Kahit narito ako ngayon sa kulungan. Parang hindi ko makakaya makita ka nakakulong dito. Nadudurog ang puso ko, anak. Patawad po. Ang laki ko na, pero binigyan ko pa kayo ng problema at sama ng loob. Susubukan kong gumawa ng paraan, anak, para makalaya ka. Maraming salamat po. Pero sakaling hindi kayo magtagumpay, hindi po ako magdaramdam, Inay. Dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Anak, magpakabait ka rito, ha? At hihintayin namin ang paglaya mo. Nay! May pasalubong po ako sa inyo. Ang paborito niyong pansit. Eto, may kasama rin po itong mainit na pandesal. Abay, himala! Ano ba okasyon? Wala namang merong birthday. Gusto ko po, sabay-sabay tayong magmerienda ni na Kuya James at Ate Edith. Bakit nga, Mark? Ano ba meron? Nay, pumasa ako sa scholarship test ng isang vocational school dito sa atin. Ibig sabihin? Opo, Nay. Mag-aaral na uli ako. At wala po kayong gagastusin. Libre po ang matrikula ko doon. Diyos ko, salamat naman. Naisip mo mag-aaral uli. May part-time job na rin po ako. At doon ko naman kukunin ang baon ko sa pagpasok. Pero anak, baka mahirapan ka. Mag-aaral ka habang nagtatrabaho. Kaya ko yun, Nay. Ayoko na pong mahirapan pa kayo eh. Ang gusto ko, habang kapiling pa namin kayo, makita niyong inaayos ko na ang buhay ko. Nung makulong si Kuya George, nataon ako, Nay. Sabi ko sa sarili ko, ilalagay ko na sa tama ang buhay ko. Happy birthday to you. Maraming salamat, James. Happy Mark. birthday, Nay. Happy birthday po, Nay. Salamat. Nay, nagpaluto po ako ng spaghetti. Ako naman po, cake. Si Eddie po ang gumawa ng juice. At ito po ang pagsasaluhan natin ngayong birthday nyo. Salamat, mga anak. Pero isa na lang ang kulang ngayong birthday ko.
Ang Kuya George niyo. Tagal na rin siya nakakulong pero hindi pa rin nakakalaya. Mas masaya sana kung narito ang kuya niyo. Narito na rin po ako, Inay. Oh, Diyos ko! Happy birthday po. George! Kuya! George, anak! Ikaw nga! Nakalaya na po ako, Inay. At ngayon, handa na magbagong buhay. Yan ang simula na muling panunumbalik ng kaligayahan ko. Dahil muli ko nakapiling ang aking mga anak. Mahirap man ang maging isang ina at ama, hindi ko yung pinagsisisihan. Dahil ngayon, nadarama ko na ang kahalagahan ko sa aking mga anak. At nasa maayos na rin silang kalagayan. Ako si Choleng, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Choleng. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Boyar.